3, 2, 1. Go. Twink. Yo, what's up mga Call of Duty License Sound? So for today's video is gagawa tayo ng mini tour case as requested ng ating isa sa mga kaibigan natin at katrabaho natin na si Sir Marlon. Ayan, so ang tour case na to is request niya yung maliit lang. Tsaka matagal-tagal na tong na-request guys, siguro mga around 200 BC na. Matagal na tong request, so hindi ko nagawa agad kasi medyo busy tayo. But anyway, so without further ado, let's go! So, ito guys, na-cut na natin. Bali yung sukat nito guys is bali ito yung magiging side guys Ito yung side. So, bali ito yung sa may top. Top niya. Tapos bottom. Tapos bali dito nakaharap yung amplifier. Doon yung sa likod. So, ito yung side. So, yung sukat nito guys is yan. Is 16.5 inches. Or 42 centimeter. Tapos yung papunta dito is 19 inches. Ayan. 19 inches or ayan, 48.3 lang ba yan? Basta 19 inches to guys. Ayan, 19 inches. Alright. Tapos yung sa top nya guys, eto. Is ano to? 19 by 19. Ayan, 19 by 19 inches din. Ayan. So, 19 by 19. Ayan. Tapos ito guys, kalimutan kong sabihin. Itong butas na to. Ito yung magiging handle niya. So, handle ito. Tapos dito yung sa may harapan yung amplifier, diba? So, yung sukat ng distansya guys, mula sa taas is 4 inches. Diyan, 4 inches dyan. Okay? Tapos yung distansya mula dito hanggang dito, 6 inches. Ayan. Tapos yung lapad ng butas guys, mula dyan hanggang dyan is 4 inches. Ito, 4 inches to guys. Tapos yung dito hanggang dito is yung kapal lang ng roller ko. So, kayo na yung bahala kung gaano kalaki yung butas. Sa akin is tamang-tama lang yung mapasok yung kamay ko. Tapos, dinaanan ko ng router guys para smooth siya. Ayan. So, naka-router yan. Dito sa harap at saka yung sa likod. Para hindi siya masakit sa kamay. So, let's go. Okay, so tapos na nating ma-assemble ito. So, ito huwag tayong mag-aalala kasi lalagyan naman din ito ng angle bar, yung aluminum. Ayan, so walang problema, hindi makikita yan guys. Hindi totoo yan. Ayan. Alright. Yung sukat niya guys is ito. Ayan. Yung loob guys, yung sukat niya is ayan, 19 inches. Yung total niya is around 20.5. So, depende sa kapal na yan ng kahoy, guys. Kasi ito, napansin ko, medyo makapal to sa standard, guys, yung 3/4. Ito, medyo makapal konti. Ayan. Well, anyway, importante yung sa loob is 19 inches. Yun kasi yung standard size ng amplifier, yung mga power amp, yung equalizer, crossover. So, yun yung standard size niya, 19. Tapos yung sa loob guys, ito. Ayan, 15 inches.
15 something, ayan. Kasi bali dalawang amplifier lang naman to dito guys. Ayan, bali dalawang amplifier. Tapos isang equalizer. At saka power controller. Crossover. Yun. Alright. Ayan guys, so magte-textured na tayo. So yung ingredients lang natin is ito, powder cement, wood glue. Yung ginagamit ko na wood glue guys is shell wood. Ayan, tapos konting tubig. Ayan guys, so tapos na natin i-mix. Malapot na yan. Ayan. So, malapot siya guys. So, kung pag-test natin is masyadong malapot talaga, so add lang tayo ng water guys. Yun lang. So, balik na tayo. Alright, so unahin natin yung ilalim guys. Tapos, pagkatapos dito, lagyan natin ng mga wood screw. Magsisilbing paa niya yun. Tapos, balik na rin natin. So, yun yung technique ko guys. Alright. Ayan guys, so yan yung itsura ng ating textured paint. Ayan, hindi lang ma-focus guys. So hindi ko siya masyadong kinapalan guys. Kasi monitor case lang naman to. So kung speaker to guys, speaker box to. So medyo kakapalan ko yung grain niya guys. Ilalapot ko talaga ng masyado. Ayan. So ito lang yung itsura niya guys. So medyo pino yung pagka-texture niya. And okay na din ako dito. So, continue tayo. Alright. Ayun guys, so tapos na nating ma-textured. So, ito yung kinalabasan niya guys. Ayan, medyo maliit lang na textured. So, ito, kung hindi siya na-textured yung edges, okay lang. Kasi lalagyan din naman to ng bracket or yung aluminum bar. So, di rin makikita. Ayan, so, yung handle, okay lang din yan. Walang problema. Yung sa loob guys, ayan, so sa loob, so hindi na natin i-texture dyan kasi hindi naman niya makikita. So yung gagawin natin is yung natirang textured paint natin, lalagyan natin ng maraming tubig para lumabnaw ng masyado. Tapos yun yung ipapahid natin dito sa loob. Ayan, para kahit papano is may protection din konti. So let's go. Ayun guys, so binilad muna natin sa araw. So madali lang naman tong matuyo. Siguro mga 1 hour. Madali lang. So pagkatapos ng matuyo is lilihain natin yun ng konti. Matanggal lang yung medyo matulis niya guys. Ayan. So balikan natin after 1 hour. Alright. 2 hours later. Ayun guys, so tuyong-tuyo na ang ating mini tour case. So, lilihain na natin siya. Yung liha ko pala guys is 100 grit. Ayan. So, let's go. Okay guys, so top coat na tayo ng kulay black. So yung gagamitin natin pintura is kahit ano guys, basta enamel black paint or kung ano mang kulay na gusto nyo, basta enamel. Alright, let's go. Ayun guys, so tapos nang napinturahan ang ating monitor guys. So pinatong natin sa ating sasakyan. Ayan, para elevated na guys. Ayan, so yung ibabaw sa loob guys is hindi ko na pininturahan kasi hindi naman niya may kita. So antayin na natin matuyo.
Pag natuyo is lagyan na natin yung bracket na aluminum. Alright. Ayun guys, so ready na yung ating mga bracket. Na-cut na natin to. Bali, 12 to lahat. Ayan, 12 lahat ng side. Tapos, ito yung mga corner niya. Ayan. Tapos, sa rivets. Ayan. So, let's go! Ayan guys, so, ano lang mag rivets. So, sa ilalim, hindi siya dumiretso. Kasi, sinukat natin yung yung ating drill bit. Ayan. Sinukat natin, minarkahan natin. So, hindi siya yan. So, hanggang dyan lang. So, hindi siya dumiretso sa ilalim, guys. So, malinis. Yan. So, update na lang tayo. Tuloy natin. Alright, guys. Ayan. So, nalagyan na natin ng bracket. Lahat ng sides ng ating mini tour case. Ayan. So, kung nakikita nyo to guys, ito. Okay lang yan kasi matatabunan din naman yan. So, parang ganito. Ayan. Galing yan. O, diba? Ayan. So, matatabunan. So, okay lang yan. So, lagay na tayo ng ang tawag nito guys. Corner guard. Or ano man tawag nito. Hindi ko alam eh. So, nakita ko lang sa Shopee. So, lagay na natin. Let's go! Ayan guys, so nalagyan na natin ng corner guard. Tawag dyan. Well, hindi nga lang siya kasing pogi ng pang pro. Pero, pwede na rin. Bola lang yan. DIY lang naman. So, importante is secure natin or para maproteksyonan din yung mga edges niya. So, pwede na to. So, lagyan na natin yung lahat. Ayan, yung sa dulo dyan. Ayan. Alright. Okay guys, so nalagyan na natin ng bracket lahat ng ating corners. Ayan. So next step natin is lalagyan ng gulong. Ayan. Gulong ng palad. Okay, lagyan na natin ng gulong guys. Let's go. Ayan guys, so natapos na din ang ating mini turquoise. Ayan. Ayan. Hindi masyadong pang pro guys, pero pwede na as a DIY. Ayan, so yung gulong niya is smooth na smooth. Wala akong reklamo. Ayan, so yung handle is soft na soft. Ayan. Alright. Yay! So, disclaimer lang guys, hindi ako professional na gumagawa ng mga tour case or speakers. So, DIY lang to lahat guys. So, sa lahat ng mga beginners na gustong gumawa ng mga ganong klase, pwede nyo itong gayahin guys. So, madali lang naman yung mga measurements at saka square lang naman siya. So, madali lang siyang gayahin. Bola lang yan. So, till next DIY project, mga Call of Duty lesson sounds. Alright. Say. Huh? Just say hi. Hello. This is my pet dragon. Galing yan. And that's my daddy there. He makes speakers. Hindi totoo yan. I'm gonna chat this on my classmates and I'm gonna say that you should watch my papa's video because he's got a lot of effort than making this dragon. Bola lang yan. Bye!